George! Regine! Pumunta kayo rito sa kwarto ni Rachel. Kasalukuyang nag-aayos si Regine ng kanyang sarili nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng kanyang mama. Mabilis siyang nagtungo rito kasabay ng papa niya. Bakit ma? Ano nangyari kay Rachel? Kaagad niyang tanong. Tingnan niyo! Wala na rito ang mga gamit ni Rachel. Mukhang lumayas ang kakambal mo. At sinabunutan nito ang sariling buhok. Sigurado ba kayo ma? Baka naman lumabas lang at nagpahangin. Hindi maaari yan. Hindi magagawa ni Rachel ang umalis. Lalo pat kagabi pinangako niyang magpapakasal siya kay Mr. Villegas. Tura naman ng papa niya. Ipinalibot ni Regine ang kanyang paningin sa loob ng kwarto ni Rachel. Tiningnan niya ang lagayan ng damit nito pero ni isa. Wala nang gamit doon. Hindi siya makapagsalita dahil mukhang tama nga ang hinala ng mama niya. Malaking problema to, George. Ngayong araw ang pagkikita sa lalaking pakakasalan ni Rachel. Ang lalaking nagbayad sa lahat ng utang ng kanilang magulang, kapalit ng isang kasal. Pipigilan na tutulungan niya sana si Rachel na makatakas ngunit wala na pala ito sa kanilang bahay. Nakaramdam siya ng saya dahil wala nang magagawa pa ang kanyang mga magulang. Siguradong magagalit si Mr. Villegas sa atin. Baka makulong tayo, Kati. At ang pinakamalala, baka ipapatay pa tayo. Problemadong sambit ng papa niya. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Siguro senyalis na rin ito na tumigil na kayo sa pagsusugal nyo. Wala naman kasing naidudulot sa atin yan. Lalo lang tayong naghihirap. Sambit niya sa mga ito. Bumakas ang galit sa mukha ng mama niya. Hindi mo kami naiintindihan, Regine. Dahil kahit kailan wala ka namang inintindi kung hindi ang sarili mo. Napakunot siya ng noot na saktan sa sinabi nito. Ma, naririnig niyo ba yung sarili niyo? Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil mas inuna ko kayong tulungan. Kahit isinusugal niyo lang ang perang ibinibigay ko. Mas inuna kong pag-aralin si Rachel. Pagsagot niya rito. Tama na yan, Regine. Huwag mong kausapin ng ganyan ang mama mo. Galit na sigaw sa kanya ng papa niya. Kasunod nito ang malakas na sampal ang kanyang natanggap mula sa mama niya. Kulang pang ibinigay mo sa hirap ko sa iyong maipanganak ka lang. Sigaw nito habang dinuduro siya. Oo nga pala. Utang na loob ko nga pala sa inyong buhay ko. Nagsimula na siyang humikbi. As always, ako na naman ang kontrabida dito. Bahala na kayo sa problema nyo. Pagod na po ako. Sabay alis niya sa kwarto ni Rachel at nagtungo siya sa sariling kwarto at doon na lang umiyak. Isang linggo nang nakalipas. Kauuwi lamang ni Regine galing sa trabaho. Naabutan niyang nakaupo ang kanyang mga magulang sa sofa. Umiiyak ang mama niya habang ang papa niya naman ay halos hindi mapalagay. Balisa at malalim ang iniisip. Hindi naman sana talaga sila maghihirap ng ganito kung hindi lang nalulong sa sugal ang mga ito. Ibinaba niya ang kanyang bag saka tinanggal ang suot na sapatos at tumayo sa harap ng mga ito. Bakit ganyan ho ang mga itsura niyo? Para kayong may mga pinaglalamayan. May balita na po ba kay Rachel? Talagang merong paglalamayan kung hindi tayo aharap kay Mr. Villegas. Galit na galit siya sa amin ang papa mo. Lumuluhang tugon ng mama niya. Inabot sa kanya ng papa niya ang ilang mga papel at litrato. Isang linggo na simula nang makatanggap kami ng nanay mo ng sunod-sunod na pagbabanta. Binasa ni Regine ang mga nakasulat. Lahat yun ay may kaakibat na galit at pananakot na ipakukulong ang mga magulang niya. At doon, papatayin ng walang nakakaalam. Bakit hindi niyo ho kagad sinabi sa akin to? Pwede natin siyang i-report sa mga pulis. Yan ang wag na wag mong gagawin. Hindi mo kilala si Mr. Villegas. Walang nakakakilala sa kanya ng lubos. Makapangyarihan siya. Baka tuluyan niya tayong patayin kung magsusumbong tayo sa mga pulis. Tama ang papa mo, Regine. At isa pa kung sa pulis tayo lalapit, tiyak na makukulong kami dahil sa utang namin. Hindi alam ni Regine ang kanyang gagawin. Sales lady lamang siya sa isang mall at hindi sapat ang sahod niya para ibayad sa lalaking yon. Nagmamakaawa ako sa iyo, Regine. Tulungan mo naman kami ng papa mo. Ikaw na lang ang pumalit bilang bride ni Mr. Villegas. Nakaluhod ang nanay niya sa kanyang harapan. Oo nga, Regine. Totally hindi naman nalalayo ang itsura ninyo. Hindi niya mapapansin na magkaibang tao naman kayo. Lalo pat hindi niya alam na may kakambal si Rachel.
Nakaramdam siya ng awa. Marami na siyang naitulong sa kanyang pamilya na ni minsan hindi nakita ng kanyang mga magulang ang kanyang halaga. Naisip niyang baka sa kanyang sakripisyo, maramdaman na niya ang pagmamahal ng mga ito. O sige ho, pumapayag na ako. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Mabilis na tumayo ang mama niya at yumakap sa kanya. Nakaramdam siya ng konting saya kahit papaano. Salamat, Regine! Ikaw talagang tagapagligtas ng pamilyang ito. Tiyak kung hindi ka naman magsisisi dahil mayaman si Mr. Villegas. Kaya niyang ibigay lahat ng gusto mo at hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Napaisip siya. Kung sobrang yaman ni Mr. Villegas, bakit wala pa itong asawa? Nagsaya ang kanyang mga magulang at ipinagluto siya ng masarap na pagkain. Matapos kumain, ay nakita niyang may sinusulat ang papa niya sa isang papel. Ano yung sinusulat mo, pa? Gusto sana niyang makita at mabasang nakasulat sa papel ngunit kaagad tong tinago ng papa niya. Wala. Sinusulatan ko lang si Mr. Villegas at iabot ko ito sa tauhan niya bukas. Tinawag ko na rin na handa ka nang humarap bukas sa bukas din. Excited nitong tugon. Bukas kagad? Teka lang, bakit parang ang bilis naman po? Ano bang mabilis doon? Kung nandito si Rachel, dapat nung nakaraang linggo pa siya naroroon sa mansyon. Tugon ng mama niya. Pero hindi ako si Rachel. Hindi pa ako handa, ma. Magiging handa ka rin. Tsaka ano bang ipinagkaiba ng bukas o sa mga susunod pa na araw, ha? Pero kahit na ho. Wala nang pero. Maghanda ka na ngayong gabi dahil siguradong bukas ng umaga ay may susundo na sa'yo rito. Hindi naman nagkamali ang mama niya dahil kinabukasan ng umaga ay may isang limousine ang naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Wala na rin siyang nagawa pa dahil halos ipagtabuyan na siya ng kanyang mga magulang. Magpakabait ka doon, Harry Jean. Sobrang laking tulong nito sa amin ng papa mo. Kapag may oras kami, bibisitahin ka namin sa bago mong mansyon na titirahan. Ngumiti siya ng bahagya. Mag-iingat po kayo't alagaan yung sarili nyo. Huwag na sana kayo magsusugal pa. Abay, oo naman. Hindi na kami magsusugal. Itong nangyari ay isa ng lesson para sa amin ng papa mo. Mabuti naman ho kung ganun. Matapos mag-usap ng papa niya at ng driver ay sumakay na si Regine sa loob ng kotse. Kumakaway pa ang kanyang mga magulang habang papalayong sinasakyan niyang kotse. Makalipas ang ilang oras ng biyahe ay kasalukuyang nasa loob na ng malaking mansyon si Regine. At manghang-mangha siya kung gaanong kalakit kaganda ang mansyon. Ngunit hindi maalis sa kanyang nararamdaman ng kaba at takot. Simula ngayon ay hindi siya si Regine, kung hindi si Rachel na siyang kakambal niya. Nagulat naman siya nang merong humawak sa kanyang braso. Mukhang nagulat yata kita. Pasensya ka na, ha? Ikaw ba si Rachel? Tanong ng isang babae na nasa middle age. Opo, ako nga po. Mabuti naman at nakarating ka rito ng ligtas. Ako nga pala si Mirna, ang mayordoma dito sa mansyon. Nanay Mirna ang tawag nila sa akin dito. Magsasalita pa sana siya ngunit may nakita siyang matandang lalaki na papalapit sa pwesto nila. Welcome, Miss Rachel. Ako nga pala si Goryo. Maaari na po kayong sumunod sa akin sa library room upang pirmahan ng papel para sa kasunduan. Napatingin si Rachel sa matandang babae at ngumiti lamang ito sa kanya saka tumanguna. Sa pahiwatig ng ngiting yun ay naramdaman niyang ligtas siya. Sumunod na lamang siya kay Goryo. Nang makarating naman sila sa library room ay pinaupo siya nito at inabot ang isang papel. Surrogacy contract? Ano pong ibig sabihin nito? Teka lang po, pagpapakasal lang ang alam kong nasa kasunduan. Kasalang kabayaran sa lahat ng pagkakautang namin. Wala pong nasabi sa akin ng mga magulang ko tungkol sa pagiging surrogate wife. Ang sabi ni Mr. Villegas, kailangan nyo lang pong pumirma sa kasunduang yan. Sambit ni Goryo. Ayoko, hindi ako pipirma dito. Wala akong alam sa kasunduang to eh. Nasaan ba si Mr. Villegas? Gusto ko siyang makausap. Hindi nagsalita si Goryo at sa halip ay yumuko lamang ito at lumabas mula sa loob ng library room. Napaisip tuloy si Regine kung anong itsura ni Mr. Villegas. Marami namang magagandang babae dito sa Pilipinas ngunit bakit ako o ang kapatid ko ang napili nito? Siguro sobrang matanda at malaki ang tiyan nito
kaya hindi na nakapag-asawa. Pagkausap niya sa sarili, mabilis niyang nilukot ang papel. Isipin niya pa lang ang itsura nito ay para na siyang masusuka. Hindi siya papayag kahit buhay niya pang kapalit. Bigla ay napatingin siya sa pintuan nang maramdaman niyang may nakatayo sa kanyang likuran. Doon ay nakita niya ang isang gwapong lalaki na nagpupunas ng towel sa kanyang basang buhok habang nakatingin sa kanya. Mukhang kagagaling lamang nito sa shower room dahil basa pa rin ang matipuno nitong pangangatawan at tanging boxer shorts lamang ang suot. "Seems like you don't want to sign the contract." Inagaw nitong papel na lukot sa kanya saka naglakad patungo sa upuan. Napalunok sa sariling laway si Regine. Pilit niyang inaayos ang sarili kahit pa parang naglalaway na siya sa kagwapuhan ng lalaking nasa harap niya ngayon. Sino ka? Apo ka ba ni Mr. Villegas? Ay hindi, wala nga pala siyang anak. O baka pamangkin ka niya? Pakisabi naman na hindi ko tatanggapin ang kontratang to. Narito lang ako para sa kasal at wala akong plano magbuntis. O kahit may mangyari man sa amin, hindi ko gugustuhin mabuntis. Napangisi naman ang lalaki. "Ano ba sa tingin mong itsura ni Mr. Villegas? Bakit kung makapagsalita ka parang diring-diri ka sa kanya? Hindi mo pa naman siya nakikilala, right?" Napayuko si Regine. Ganun ba kahalata ang boses niya at bakas dito ang pagkadisgusto kay Mr. Villegas? Sa talagang hindi niya naman talaga gusto ito. O kahit ang kasalang mangyayari. Pasensya na. Hindi ko lang talaga kasi alam ang tungkol sa pagiging surrogate wife. Hindi naman nasabi sa akin ng mga magulang kong tungkol rito. Hindi talaga nila sasabihin yun kasi hindi rin nila alam. At isa pa, tuso ang mga magulang mo. Kahit nabayaran ko ng lahat ng kanilang utang, nagawa pa nilang humingi ng 5 milyon para lang ituloy ang kasal nating dalawa. Teka, anong ibig mong sabihin nabayaran mo? Kung ganun ay, ikaw si Mr. Arnold Villegas? Ni hindi man lang nagdalawang isip ang mga magulang mo na maling babae ang ipinadala nila. Kaya wala kang karapatang humindi sa kagustuhan ko. Isang tawag ko lang sa mga pulis, tiyak na mabubulok kayo sa kulungan. Paano mo nalaman? Kung ganun ay, kilala mo rin ako? Tumayo si Arnold at umupo sa lamesa habang nakatitig sa mga mata ni Regine. "Welcome to our mansion, soon to be Mrs. Regine Villegas. Don't be scared. Kailangan ko lang naman ng tagapagmana." Hindi ganun kadaling mangyari yun, Mr. Villegas. "Arnold." "Ano?" Naguluhan si Regine dahil sa sinabi nito ang pangalan. "Rule number 1, tawagin mo lang akong Arnold. Or much better, a sweet call sign para hindi maghinala mga tao sa paligid natin." "Sa pangalan mo na lang, dahil hindi ako sanay sa mga sweet call sign." Nahihiya niyang tugon. "Mabalik tayo. Laman sa laman at dugo sa dugo ang pinag-uusapan natin dito, kaya't hindi madaling nais mong mangyari." Napailing si Arnold. "Hindi pa nga natin alam kung kaya mong magbuntis o mabubuntis ka. How about sign the contract first tapos malalaman natin kung kaya mo ba? Do you agree?" "Bigyan mo ko ng oras para mag-isip." "Hindi mo ako pwedeng utusan, pero bibigyan kita ng 2 buwan. Sa loob ng 2 buwan, dapat buntis ka na." "Masyado namang mabilis ang gusto mong mangyari." "Dadalhin mo bang anak ko sa sinapupunan mo o makukulong ka't ang buong pamilya mo?" Ayaw naman niyang mangyari yun. Paanong paraan akong magbubuntis? Kinakabahan niyang tanong. "That's the exciting part." Mabilis na lumapit sa kanya si Arnold. "Of course, through intercourse, honey." Hindi! Hindi pwede. May iba pa namang paraan . May napanood ako noon sa pamamagitan ng IVF. "That's not what I want to happen. I paid a lot of money to your parents. That's more than just getting a surrogate mother. Kailangan mong mag-effort para bayaran ako ng patas." Bumalik sa pagkakaupo si Arnold sa upuan at may kinuhang kopya ng kontrata. "You will not lose here. In fact, when you get pregnant, you'll get 10 million. When you gave birth, you get 20 million. I have a son, you have the money. It's a win-win situation, honey." Kinikilabutan si Regine sa tuwing tinatawag siya ng ganon ni Arnold. And that's a lot of money. It's now or never. Regine did nothing but to sign the contract. "You made the right decision."
Tomorrow I'll take you to my company and introduce you as my fiancé. Arnold was about to leave but she immediately spoke. Teka, saan ako matutulog? Magkatabi ba tayo? Dahil kung oo, ayoko. You can sleep anywhere you want here. But when we're married, we'll share the same room. Hindi na nakapagsalita si Regine. Kahit sabihin niyang ayaw niya sa ideyang yun ay wala na siyang magagawa. Sa ngayon, gusto niya na munang magpahinga. Sa ngayon ay wala pa rin siyang planong magbuntis o mabuntis. Kahit pa hindi naman pala matandang uugod-ugod si Arnold. Pero kung iisipin ang perang makukuha niya, malaking halaga na yon para magsimula siya ng panibagong buhay ng mag-isa. Wala na sa kanyang isip ang kanyang mga magulang dahil talagang sinadya na siyang ibenta ng mga ito. Are you ready? Napatingin si Regine sa pintuan. Naroroon si Arnold, nakasandal sa hamban ng pinto habang nakatingin sa kanya. Ngayong araw ay ipakikilala siya ni Arnold sa mga tauhan nito sa kumpanya. Kasama raw ito sa parte ng pagpapanggap. Nalaman niyang sa nalalapit na wedding anniversary ng lolo't lola nito ay ia-announce ang kasal nilang dalawa. Kailangan lang naman ni Arnold ng legal na tagapagmana. At gusto ng kanyang lolo at lola na ikasal muna siya bago magkaapo. Ngunit ang gusto lamang ni Arnold ay tagapagmana. Maghihiwalay na lamang sila pagkatapos niya itong bigyan ng anak. Oo, kahit medyo alangan ako sa suot ko, hindi ba masyadong magarbo ang ganitong kasuotan? Naiilang niyang tanong. No, it's not. You're beautiful anyways. Pero may kulang pa. Tugon ni Arnold. Lumapit si Arnold sa kanyang likuran kaya't napatingin muli si Regine sa malaking salamin upang hindi sila magkatitigan. Hindi siya makahinga ng maayos dahil sa pagkakalapit nilang dalawa. Ang bango nito at bagay na bagay ang suot na black suit. May kwintas itong inilabas at isinuot sa kanyang leeg. Pero ang mas ikinagulat niya nang maglabas ito ng isang maliit na kulay pulang kahon. Nang buksan to ni Arnold ay nakita niya ang isang diamond ring. Napaawang ang kanyang labit, walang sabing kinuha ni Arnold ang kanyang kaliwang kamay at sinuot to sa kanyang daliri. Wow! Ang ganda! It seems very expensive. There! Perfect! Sambit nito nang maisuot at sumakto ang singsing sa daliri niya. Salamat, Arnold. But is this necessary? Yes, to make them believe even more that I'm your fiancé. And before we go, I want to make sure you remember everything I said. Magtiwala ka sa akin dahil natatandaan kong lahat. Proud na tugon ni Regine. I can't deny that you're good at memorizing and based on the information my staff gathered, you're so smart. So why did you choose to work even though you know that your parents are just gambling with the money you give them? Shouldn't you just help yourself? Hindi kagad nakapagsalita si Regine. You don't need to answer that question. Let's go. Well, why are you in such a hurry to have an heir? May malubha ka bang sakit at malapit ka nang mamatay? Sa halip ay tanong ni Regine. Of course not. Where did you get that made-up story? If only I didn't want to. But my grandparents couldn't wait any longer. They want to see their future grandson grow up. That's why our engagement party will be held on my grandparents' wedding anniversary. Bakit hindi si Rachel ang napili mo? Bakit ako? You're handsome and rich. Any woman can be yours if you just want it. You don't need to know my answer to that. Let's go. I don't want to be late for work. Nagtungo na sila sa VTech Company, ang siyang kumpanya na pagmamay-ari ni Arnold. Doble ang kaba at tensyon na kanyang nararamdaman. Habang si Arnold naman ay normal lang na nakaupo sa kanyang tabi. Nang makarating sila sa kumpanya at pumasok sa loob, ay may mga tauhang nakapila doon. Sabay-sabay na yumuko ang mga ito sa pagpasok nila. Hanggang sa lahat ng kanilang mga taong madaraanan ay nakayuko at bumabate. Namamangha siya sa nakikita kung gaano kalaki ang kumpanya at kung gaano kadisiplinado ang mga tauhan dito. Ipinakilala siya ni Arnold sa bawat departamento bilang fiancé. Huminto sila sa mismong opisina ni Arnold. Nakaupo sila sa sofa habang kaharap ang isang lalaki at babae na kasalukuyang masama ang tingin sa kanya. Regine, this is Maxine, my sister.
At ito naman si Vince, ang asawa niya. Nice to meet you. Nag-aalalang tugon ni Regine. Nahinto ang paningin ni Regine kay Vince na ngayon ay may kakaibang ngiting nakasilay. Hindi niya alam kung siya lang nakakapansin o normal lang ba ito. Ayaw niya kay Vince. Madilim ang aura nito. Fiancé mo to? Seryoso ka ba talaga, Kuya Arnold? Tanong ni Maxine na parang pangungutya. Halos wala siya sa kalingkingan ni Cassandra. My gosh! Nagbago na bang taste mo? Maxine, how many times I told you na ayoko nang naririnig ang pangalan na yan? Para bang galit ang boses ni Arnold, kaya't napayuko na lamang din si Regine. What? I'm just telling the truth. She looks like you just picked her up from somewhere. In a club maybe? Oh, or just somewhere, whatever. Regine chooses to calm herself down. Stop, honey. Looks like you're jealous. Ang dapat nga masaya ka dahil magkakaroon na ng asawa ang kapatid mo. At isa pa, maganda rin naman itong si Regine. At sexy pa. Yan ang taste ni Arnold. May kahulugang sambit nito habang nakatitig sa hita ni Regine. Masaya ako para sa iyo, Arnold. Biglang sigaw nito para hindi mapansin ni Arnold ang pagtitig nito sa kanyang hita. Whatever. Let's go, Vince! Tumayo na si Maxine at sumunod naman dito si Vince palabas ng opisina. Doon palang umayos ang kanyang paghinga. Para bang nabunutan siya ng tinik sa kanyang lalamunan. I'm really sorry. Maxine's behavior is really like that. Cursing and quarrelsome. Just tell me if she does something bad to you. Paghingi ng paumanhin ni Arnold. Sa tingin ko naman hindi niya ako kayang saktan. I know my sister. I know what she can do. Dito ka na lang muna. May importante akong meeting na dadaluhan. O sige, dito na lang ako maghihintay hanggang sa matapos ka. Ilang oras nang lumipas ngunit wala pa rin to. Nakakaramdam na siya ng pagkaboring kaya naman ay lihim siyang lumabas ng opisina. Wala rin doon ang sekretarya ni Arnold para bantayan siya. Nagtungo siya sa mga departamentong malapit lang sa opisina ni Arnold. Tinitingnan niya ang bawat sulok at itsura nito. Ganito pala kapag malaking kumpanya. Lahat ay high technology. Tinitingnan mo na ba ang bawat departamento na maaaring mapunta sa'yo? Natulos sa kanyang kinatatayuan si Regine dahil sa narinig na boses. Nilukob siyang muli ng takot at kaba. Narinig niya ang sunod-sunod na tunog ng sapatos nito patungo sa pwesto niya. Sabihin mo nga, saang lugar ka naman nakakuha ni Arnold? Mukhang naka-jackpot siya ngayon sa'yo ah. Bulong ni Vince sa kanyang tenga. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo at nanlalamig ang kanyang pawis. Lalayo sana siya kay Vince ngunit huli na dahil kaagad siya nitong hinawakan sa magkabilang braso habang nakatalikod siya. At may tinusok na tila matalim sa kanyang tagiliran. Halos hindi na siya makagalaw at mabilis na dinala siya sa fire exit. Nakita niyang itinapon ni Vince ang hawak nito. Ballpen lang pala yun. Malakas na siyang pumapalag dito ngunit mas malakas ito sa kanya. Pilit siyang hinahalikan nito at itinaas ang suot niyang dress. Bitawan mo ako! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya na kaagad ding tinakpan ni Vince ang bibig niya. Tumahimik ka! Isa ka lang namang bayaran. Sigurado ako ron kaya't pagbigyan mo na ako. Kanina pa ako gigil na gigil sa'yo eh. Sigaw ni Vince habang pilit na hinahalikan ng kanyang dibdib. Naalala niya ang self-defense na natutunan niya noong high school. Malakas niyang tinuhod ang pagkalalaki nito. Dahilan ng pagkakabitaw nito sa kanya't napaluhod dahil sa sakit. Tulong! Arnold, can someone help me? Doon na siya nagkaroon ng pagkakataon para tumakas. Nakalak naman ang pintuan sa fire exit kaya't tumakbo na lang siyang pababa ng hagdan. Umiiyak siya habang bumababa hanggang sa marating niya ang parking lot. Sa takot na baka masundan pa siya nito ay hindi na niya nagawa pang tingnan ng kanyang likuran. Hanggang sa makarinig siya ng isang malakas na busina na siyang nakapagpatigil sa kanyang paglalakad. Are you insane? Where do you think you're going, huh? Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Ang huli niyang naramdaman ay ang bisig na siyang sumalo sa kanya. Nagising si Regine sa isang puting kwarto. Masakit pa ang kanyang ulo at ang kanyang katawan. Ipinalibot niya ang kanyang paningin sa loob ng kwarto at doon niya napagtantong nasa hospital room siya.
Pilit niyang inaalala ang huling nangyari pero wala siyang maalala. Tanging ang parteng kamuntikan na siyang gahasain ni Vince. Bigla namang bumukas ang pintuan at isang lalaki ang pumasok. Hindi ito mukhang nurse o doktor. At hindi niya rin naman kilala kaya't nabahala siya. Sino ka? At saka bakit ako narito sa ospital? Tanong niya, habang bakas sa boses niyang takot. Napabuntong hininga naman ang lalaki saka napakamot sa kanyang batok. Ako si Sergio. Sa totoo lang hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa iyo nangyari. Nakita na lang kitang tumatakbo sa parking lot ng VTech Company. You seems afraid at that time. Kaya mukhang hindi mo na naisip na maaari kang mabangga. But don't worry, di naman kita nabangga eh. Nakapagpreno kagad ako. Paliwanag nito. Bumalik sa alaala ni Regine ang nangyari. Tumakbo siyang paibaba ng hagdan at nakarating siya sa parking lot. Bigla ay tumulo ang kanyang luha. Kung hindi siya nakatakas kay Vince, malamang ay ginawaan siya nito ng masama. Hey, what happened? May masakit ba sa'yo? Gusto mo tumawag ako ng doktor? Nag-aalalang tanong ng lalaking tumulong sa kanya. Yan nga pala mga galos at pasamo. Saan mo ba nakuha yan? Uuwi na ako. Gusto ko nang umuwi. Umiiyak na sambit ni Regine. Pwede ka naman nang umuwi. Maayos na raw ang kalagayan mo. Ang sabi ng doktor kailangan mo lang daw ng pahinga. Sa mga oras naman na nawawala si Regine sa kumpanya, ay sobra-sobra na ang pag-aalala ni Arnold. Nadagdagan pa ang kanyang emosyon ng galit nang malaman niyang wala man lang nakakita kay Regine. Pagkatapos ay shutdown pa ang lahat ng kanilang CCTV. Lahat kayo mananagot kung hindi niyo mahahanap ang fiancé ko. Mga wala kayong kwenta. Naturingan tayong kumpanya ng mga high technology pagkatapos ay CCTV pa lang natin palpak na. This is bullshit. Sabay hagis niya ng kanyang mga gamit na nasa lamesa at humarap sa asawa ng kanyang kapatid. Vince, hindi ba't hawak mong departamentong simula sa HR hanggang security? Why you didn't report this? Galit niyang tanong rito. I thought it was all good. This is the first time na kinakailangan nating tingnan ng lahat ng CCTV. Kaya ngayon ko palang din nalaman. At isa pa, baka gumala lang naman ang fiancé mo. Masyado ka naman yatang overacting, Arnold. Hindi nagustuhan ni Arnold ang isinagot nito sa kanya. You stupid! Sinuntok niya ng malakas si Vince at kaagad tong bumagsak sa sahig. Do you hear yourself? Nawawala ang fiancé ko. Pagkatapos sasabihin mong overreacting ako? Kung asawa mong mawala, hindi ka ba mag-aalala? Nakaduro niyang tanong dito habang pinupunasan nito ang pumutok na labi. Bakit mo sinuntok si Vince? Nababaliw ka na ba, kuya? Sigaw ni Maxine at kaagad na dinaluhaan ng asawa. Wala namang kasalanan si Vince kung saan mang lupalop nagpuntang babaeng yun. Sakto namang dumating ang mga pulis. Pulis? Talaga bang kailangan pa ng pulis? Hindi makapaniwalang tanong ni Maxine. This is not a serious matter, kuya. Shut up, Maxine. Take your husband away from here. Ayoko munang makita ang pagmumukha niyong dalawa. Umalis kayong lahat dito sa opisina ko. Hindi makapagsalita si Maxine dahil ito ang unang beses na sinigawan siya ng kanyang kuya Arnold. Dahil lang sa babaeng yun ay nagkakaganito na ito ngayon. Saan niya ba napulot ang basurang yun? Inis na inakay na lamang niya si Vince saka lumabas sa opisina ni Arnold, kasabay ng ilan pang security. Humarap naman si Arnold sa mga pulis. Ipinaliwanag niya ang nangyari ngunit tumunog naman ang kanyang cellphone at nakita niyang tumatawag si Nanay Mira. Naisip niyang emergency yun kaya't kaagad niya itong sinagot. Hello Nanay Mirna, nandiyan na po ba si Regine? Kaagad niyang tanong. Oo Arnold, narito na si Regine Puro galos at pasa. Ayaw niyang sabihin ko sa yung kalagayan niya pero nag-aalala lang talaga ako. Bilisan mo't umuwi ka na rito. Napatiimbagang si Arnold. Iniisip niya kung ano nangyari kay Regine at kung bakit ganito ngayon ang kalagayan nito. Kung may tao mang dapat managot ay pananagutin niya. Pinaalis niya ng mga pulis at kaagad rin siyang nagmaneho patungo sa mansyon. Pagpasok pa lang ni Arnold sa mansyon ay sinalubong na kagad siya ni Goryo. Where's Regine? How is she? Kinakabahan niyang tanong. Nasa kwarto po siya at nagpapahinga. Dumating po siya rito nang hindi maayos ang kanyang kalagayan.
At sa tingin ko ay galing siya sa ospital dahil nagamot na rin ang kanyang mga galos. Paliwanag ni Goryo. Hindi na nagsalita pa si Arnold at kaagad na lamang na nagtungo sa kwarto ni Regine. Kumatok siya rito ng 3 beses ngunit walang sumasagot. Tinatawag niya ang pangalan nito ngunit wala pa ring response. Halos dumagundong ang kanyang dibdib dahil sa takot na nadarama. Nanay Mirna, akin na yung susi ng kwarto ni Regine. Malakas niyang sigaw. Nataranta namang kinuha ng matandang babae ang susi sa cabinet at mabilis na iniabot kay Arnold. Nang mabuksan ni Arnold ang pinto ay kaagad na hinanap ng kanyang mga mata si Regine at natagpuan niya itong nakahiga sa kamat nakapikit. Mabilis niya itong nilapitan at hinawakan ng kamay. What the? Sinong may gawa sa iyo nito? Galit na tanong ni Arnold sa kanyang isipan. Nang maramdaman naman ni Regine na may nakahawak sa kanyang kamay, ay kaagad niyang idinilit ang kanyang mga mata. Gulat siyang makita si Arnold sa kanyang harapan at bakas sa mukha nito ang galit at pag-aalala. Napaupo siya at inagaw ang kanyang kamay dahil sa takot na baka pagalitan siya nito. Narito ka na pala, sambit niya. Humiga ka lang. Utos ni Arnold sa kanya saka bumalik siya sa pagkakahiga. Saan ka nang galing, Regine? Sinong may gawa sa iyo nito? Madilim ang aura ni Arnold at mas lalong nakaramdam ng takot si Regine. I tried to check the CCTV footage sa kumpanya pero lahat yon shut down. Tell me what happened. Kung sasabihin niyang totoo, maaaring lumaki lang ang gulo. At isa pa, hindi siya sigurado kung maniniwala ba ito sa sasabihin niya. Dahil gaya ng sabi nito, shut down ang CCTV, kaya wala rin siyang maipapakitang ebidensya. Naligaw lang ako sa kumpanya mo. Nadapa ako sa hagdan na binababaan ko. Yun pala patungo yun sa parking lot. Doon ako nawala ng malay at may tumulong sa akin upang dalhin ako sa ospital. Pasensya ka na kung naabala kita sa trabaho. Hindi na maulit. Papangako. Arnold is not an idiot. Tinitigan niya ang mga galos at pasa ni Regine at kitang-kita niya rito na bakas yun ng kamay. Maaaring dahil sa mahigpit na pagkakahawak. Tinitigan ni Arnold sa mga mata si Regine at hindi ito makatingin na maayos sa kanya. Sapat na yun na dahilan para malaman niyang nagsisinungaling ito. Sino ang taong gumawa sa iyo niyan? Lakas loob na tanong ni Arnold. Papatayin ko, Regine. Sabihin mo kung sino. Ako mismong papatay sa kanya. Umiigting ang panga ni Arnold at mas lalong nanaig ang galit sa kanya. Galit na galit siya dahil wala siyang nagawa para protektahan ito. Arnold! Umiiling si Regine. Hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin. Bumalik sa kanya ang ginawa ni Vince sa kanya na halos damang-dama niya pa rin ang panghihipo nito sa kanyang hita. Napayakap na lamang siya kay Arnold habang umiiyak na siya namang ikinagulat nito. Unti-unting lumambot ang puso ni Arnold dahil sa pag-iyak ni Regine. Ganoon ang kanilang pwesto hanggang sa makatulog si Regine sa bisig niya. Maingat niya itong inihiga sa kama. Doon niya palang naramdaman na mainit ang temperatura nito at hinipo niya pati ang noo. Shit, ang init mo. Nilalagnat ka, Regine. Nasambit ni Arnold. Goryo! Pagtawag niya sa butler at kaagad naman tong dumating. Tawagan mo si Dr. Galvez. Sabihin mong emergency to. Halos wala si Arnold sa kanyang sarili habang nasa opisina. Iniisip niya pa rin ang nangyari kay Regine. Ayaw naman itong magsalita at tila may kinatatakutan. You know what? May babae akong tinulungan sa parking lot mo kahapon. Matapos yung meeting natin. Ang ganda niya, bro. Hindi kaagad yun narinig ni Arnold kaya naman binato siya ni Simon ng ballpen. Ano ka ba? Tulala ka naman eh. Sino na naman ba yung iniisip mo? Why? Ano nga ulit yung sinabi mo? Parang nahimasmasang tanong ni Arnold. Ang sabi ko may tinulungan ako magandang babae sa parking lot kahapon. Empleyado mo ba yun? Ngayon ko lang siya nakita eh. Doon tuluyang nakuha ni Simon ang atensyon ni Arnold. Napaupo siya ng maayos at humarap sa kaibigan. Anong babae? Anong itsura niya? Maganda, matangkad at sexy. Panalo, bro. Hindi napigilan ni Arnold ang maisip na si Regine ang tinutukoy nito. Ngunit mas nanaig sa kanya ang inis dahil alam niyang naa-attract ang kaibigan niya kay Regine. For goodness sake, ayaw niyang magselos pero hindi niya mapigilan.
She's wearing what color? Is she wearing also a wedding ring? Sigurado akong titingnan mo kung kasal na o hindi pa. Yun nga ang problema. May suot ng singsing. Mukhang binakura na. That means back off, Simon Jr. Sayang talaga. Nakakaawa nga siya kahapon. Mukhang may nangyaring hindi maganda. Galing yata siya sa fire exit. Fire exit? Wait, ikaw ang nagdala sa kanya sa ospital? Oo, bakit ba? Empleyado mo ba siya? She's my freaking fiancé, Simon. Damn it. No, are you kidding me? Gulat na tanong ni Simon habang nakabalatay sa labi nitong nakakalokong ngiti. She is. She's the one I told you before. You mean that woman that you... Naputol ang pagsasalita ni Simon nang magring ang cellphone nito. Oh dear, I gotta go, Arnold. Ngayong araw pala yung sinasabi ni Mom. Blind date. Hindi na nahintay ni Simon na magsalita pa si Arnold at kaagad na yung lumabas ng opisina. Wala na rin namang nagawa si Arnold. Napatingin siya sa kanyang computer monitor. Naroroon ang isang audio spyware na siyang nakakonekta sa lahat ng computers na gamit ng kanyang mga empleyado. Ito ang unang pagkakataon na kinakailangan niya nang gamitin to. Wala na siyang choice dahil gusto niyang malaman kung may alam ba ang kanyang mga empleyado. Sakto namang pag-on niya ito ay boses kagad ni Vince ang narinig niya. She's freaking hot! Ang kinis ng balat niya. Sinasabi ko sa inyo talagang jackpot si Arnold sa babaeng yun. Buti walang nakakita sa'yo. Kung hindi baka nalintikan ka na. Sambit ng kausap nito. But who I am? I am Vince the Great. Walang makakatanggi sa aking babae. Pakipot lang yun kahapon. Pero sigurado kung kapag tinapalan ko na ng perang mukha nun, kusang bubuka ka sa harap ko ang babaeng yun. Ang kamao ni Arnold ay kaagad na tumiklop. Napatiimbagang siya't marahas na lumabas ang kanyang opisina. Where's Vince? Sigaw niya sa empleyado na nasa katabing departamento. Kaagad namang naalarma si Vince sa galit na boses ni Arnold. I'm here. Anong kailangan mo? Is there any problem? Tanong nito habang papalapit kay Arnold. Hindi na hinintay pa ni Arnold na makalapit si Vince. Mabilis niya itong nilapitan at sinuntok ng malakas. Kaagad tong napahigat bumulugta. I will kill you, asshole! Sigaw ni Arnold sa sunod-sunod na suntok. What did I do? What the heck? Huling salita ni Vince bago siya huling beses na sinuntok ni Arnold at saka ito tumayo. Hindi ka pa rin nagbabagong siraulo ka? Nakatutok ang baril na hawak ni Arnold sa ulo ni Vince. Arnold, ano ba yung sinasabi mo? Wala akong alam sa sinasabi mo Kandautal na tugon ni Vince habang nakahigang umaagos ang dugo sa putok nitong kilay at labi. Ang pag-aari ko lang. Nakalimutan mo bang hindi ako mahilig mag-share basta pag-aari ko? Binastos mong fiancé ko. You tried to rape her at buhay mong kukunin ko. Kuya! Stop it! Kaagad na napatingin sila sa kadarating lang na si Maxine. Dinaluhan kaagad nito ang asawa. What happened? Bakit ba kayo nag-aaway? Inialis ni Arnold ang pagtutok ng baril kay Vince. Galit siya, oo, pero hindi niya kayang saktan si Vince nang nasa harap ni Maxine. Dahil alam niyang masasaktan niya rin to. Hindi nagsalita si Arnold. Hinintay niyang ito mismo magsabi kay Maxine ang katarantaduhang ginawa. Hindi ko naman alam, honey. Basta nalaman ako sinuntok ng kuya mo at sinasabi niyang munti ko na daw rape ng fiancé niya. Sa halip na tugon ni Vince. What? Anong rape? You mean that cheap girl yesterday? Tumayo si Maxine. Are you insane? Paano magagawa ni Vince yun? Halos hindi kami naghihiwalay. Huwag mo sabihing naniniwala kasi sinasabi ng babaeng yun, kuya. Napailing si Arnold. Talagang bulag sa pagmamahal ang kapatid niyang ito. He heard everything at hindi niya kailangang magpaliwanag sa kapatid. Dumating naman kaagad ang mga pulis na pinatawag niya sa kanyang sekretarya upang damputin na si Vince. Bakit may mga pulis? Kailangan ba talagang umabot tayo sa ganito? Sigaw ni Maxine. Hindi pa rin nagsasalita si Arnold at masamang nakatingin lamang kay Vince. Wala akong kasalanan. Si Arnold dapat ang hulihin niyo dahil binugbog niya ako. Nagpupumiglas na sigaw ni Vince. Kinwelyuhan ni Arnold si Vince habang nasa gitna nilang dalawa si Maxine at pilit na tinutulak siya.
Pasalamat ka nga't himas rehas ka lang. Dahil kung hindi ka asawa ng kapatid ko, baka sinisimulan ka ng paglamayan ngayon. You know me, Vince. I can kill you. If you're not part of the family. Sige na, dalhin nyo na yan. At wag na wag yung pakakawalan. Sabay talikod ni Arnold at naglakad patungo sa kanyang opisina. Honey, Maxine, tulungan mo ako! Rinig niyang sigaw pa ni Vince. Wala akong kasalanan! Masamang nakatingin si Maxine sa halos kasasara pa lang na pintuan ng opisina ng Kuya Arnold niya. Kasalanan to ng babaeng yun! Humanda siya sa akin! Imbis na dumiretso si Maxine sa presinto, ay dumiretso siya sa mansyon ng kuya niya. Alam niyang narito ito dahil nabanggit yun ni Arnold nang i-announce nito sa board kahapon ng nalalapit na kasal. Bumaba siya kagad ng kotse nang maiparada niya ito. Nagulat ang mga kasambahay nang makitang narito ang Ma'am Maxine nila. Kaagad na sinalubang to ni Nanay Mirna. Ma'am Maxine, pupunta po pala kayo, dapat ay nagsabi. Wala akong oras magpaliwanag sa'yo. Nasaan ang babaeng yon? Nasaan si Regine? Si Regine po? Abay bakit ho? Regine? Malanding babae, nasan ka? Mula sa kitchen ay rinig na rinig ni Regine ang malakas na pagtawag sa kanya ng isang pamilyar na boses. Nasaan kang babae ka, ha? Nang magtama ang mga mata nila ni Maxine ay naguguluhan siya kung bakit ito galit na galit. Mabilis siya nitong sinugod at malakas na sinampal. Gulat siyang napahawak sa kanyang pisngit, kaagad na hinilang buhok niya. Aray! Aray! Nasasaktan ako, Maxine! Ah! Kulang pa yan! Malandi ka! Kinaladkad siya nitong palabas ng mansyon. Walang nagawa si Nanay Mirna at iba pang mga katulong kung hindi ang manood. Dahil takot rin sila kay Maxine. Umiiyak na si Regine sa sakit. Hindi niya ito magawang labanan dahil inaalala niya ang sasabihin ni Arnold. Malandi ka? Sa tinagal-tagal ng panahon, never pang nag-away si Kuya at Vince. Dumating ka lang. Feeling entitled ka na. Kung totoo mang muntik ka ng ma-rape ni Vince, siguro inakit mo siya. Sigaw pa rin ni Maxine. Hindi yan totoo. Ma'am Maxine, sa tingin ko ay kailangan nyo nang itigil ang ginagawa nyo dahil pauwi na raw po si Sir Arnold. Boses yun ni Goryo. Huminto si Maxine at muli siyang sinampal at itinulak sa labas ng gitna ng mainit na kalsada at sinipa. Subukan mong magsumbong. Hindi lang yan ang matitikman mo. Sigaw ni Maxine bago ito nagmamadaling sumakay sa sariling kotse. Umiiyak si Regine at halos hindi makagalaw ng maayos. Kaagad siyang dinaluhan ni Nanay Mirna at Goryo. Ang ilang kasambahay ay inakay siyang papasok muli sa loob. Naku, puro sugat at pasaka na naman, iha. Para bang maiiyak na sambit ni Nanay Mirna. Ang totoo ay nagsinungaling ako na pauwi na si Sir Arnold dahil hindi ko na kayang makita kang sinasaktan. At isa pa'y kung wala kaming gagawin, tiyak kami rin ang mapapagalitan. Tugon ni Goryo. Masakit po talaga. Reklamo ni Regine habang ginagamot siya ni Nanay Mirna. Ang dami-dami mong sugat, Regine. Hindi mo ito maitatago kay Arnold. Hindi pa nga nawawalang ibang pasa mo, meron na naman. Tiyak na magagalit yon. Kinakabahang tugon nito habang patuloy pa rin sa pagdampi ng ointment sa kanyang mga sugat. Pero maiba ko, totoo ba ang sinabi ni Maxine? Nakamunti ka ng rape ni Vince. Yan bang araw na umuwi ka rito na puro pasa? Hindi kagad nakapagsalita si Regine. Huminto muna si Nanay Mirna sa kanyang ginagawa at hinawakan ang dalawang kamay ni Regine. Sinabi sa akin ni Arnold ang tungkol sa kasunduan niyo. Kaya't makakaasa kang mapagkakatiwalaan mo ako. Pakiramdam ko po, puro problemang dinadala ko kay Arnold. Nahihirapan po akong kilalanin siya. Hindi ko alam kung kaya kong gampanan ang gusto niya mangyari gaya ng nasa kasunduan namin. Alam mo, mabait na bata yang si Arnold. Noong bata pa yan nilang gamulam mo katakot siyang mapatay niya dahil naaawa raw siya sa maiiwan ng mga ito. Ngunit noong magbinata pataas ang pataas ang expectation sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya ayun, naging istrikto at masungit. Mas lumala nga lang noong naging broken-hearted na. Broken-hearted po? Oo, nagkanobya yan si Ma'am Cassandra.
Childhood sweetheart sila. Ang kaso umalis si Ma'am Cassandra dahil gusto nitong ipagpatuloy ang pagiging modelo sa ibang bansa. Napatango si Regine dahil naalala niya ang pangalang binanggit ni Maxine. Kung modelo nga ito, ay walang-wala siya sa kalingkingan nito. Tiyak na ito ang pinapangarap lahat ng kalalakihan. Halos 1 linggo siyang hindi nagpakita kay Arnold. Sa tuwing gusto siyang makita nito ay gumagawa siya ng dahilan o paraan para hindi ito maghinala. Ayaw niya nang palakihin pa ang gulong pakiramdam niya ay siyang may gawa. Kung totoong alam na ni Arnold ang nangyari sa kanya, ay sapat na yon upang hindi na lumaki pa. Nang halos pakiramdam niya ay wala ng sakit ang kanyang mga sugat at hindi na rin kita ang mga pasa niya, ay napagdesisyonan niyang magtungo sa mall na dating pinapasukan upang makita ang kaibigan niya rito. Kasama niya si Goryo dahil iyon ang bili ni Arnold na kung aalis man siya, wag siyang aalis ng mag-isa. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Ngunit hindi pa siya nakakalapit sa store na pinasukan niya noon ay nakita na niya roon ng isang pamilyar na babae. She was also wearing a familiar uniform. Uniform niya yon as sales lady here. Mabilis siyang naglakad patungo rito. Rachel? Rachel! Ikaw ba yan? Sigaw niya. Mabilis na napatingin sa kanyang babae at doon niya napagtantong si Rachel nga ito. Ate Regine! Kaagad tong naalarma at tumakbo palabas ng store. Rachel! Sandali lang! Kausapin mo ko! Sigaw niya habang tumatakbo ay sinusundan niya rin ito. Huminto ka, Rachel! Pagpapatuloy niya sa pagsunod at pagtawag ngunit mas lalo lamang nitong binilisan ang pagtakbo. At mas worst ay sumuot pa ito sa maraming tao. Hindi na niya ito naabutan at nakita pa. Habang ipinapalibot niya ang kanyang mga matay may humawak sa kanyang pusuhan. Nang tingnan niya ito ay nakita niyang hindi inaasahang tao. Arnold! Anong ginagawa mo rito? Yun ang salitang lumabas sa kanyang mga labi. I'm the owner of this mall. What do you expect me to do here? Ikaw ang may-ari nito? Napatingin si Regine sa napakalawak at malaking mall. Kung ganun ay si Arnold palang may-ari ng mall na pinapasukan niya noon. Wow! Bulalas niya sa kanyang isipan. Shocking? Oo. At saka ang akala ko kasi nasa opisina ka na. Inagaw ni Regine ang kanyang braso at muling ipinalibot ang kanyang paningin sa maraming tao. Nagbabaka sakali siyang makita niya pa si Rachel ngunit wala na ito. May hinahanap ka ba? Wala. Akala ko kasi may nakita akong kaibigan. Matagal na kasi kaming hindi nagkikita. Akala ko siya na. Kamukha lang pala. Alam nga ni Arnold na may kakambal siya. Pero ayaw niyang ipaalam na nakita niya si Rachel. Ayaw niyang mahanap to ni Arnold at ito naman ang pilitin sa gusto nitong mangyari. She wanted Rachel to have freedom to choose kung sinong lalaki ang gusto niyang pakasalan. The whole shopping hour ay kasama niya si Arnold. Ito ang pumipili sa mga gamit niya. Wala siyang kibot, hindi rin siya umaangal pa. After 1 week, ay ngayon lang din kasi sila nagkalapit ng ganito. Kumain muna sila sa restaurant bago umuwi ng mansyon. Kinagabihan, nang matapos maligo si Regine ay kasalukuyan niyang sinusuklay ang buhok niya nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Hey, it's me. Can I come in? I want to talk to you. Napatigil si Regine sa kanyang ginagawa. Nakapantulog lamang siya at wala siyang underwear. Kaya't kagad na kinuha niya ang roba at sinuot yon. Kasunod nito ay pinagbuksan niya ng pinto si Arnold. Oh, lasing ka ba? Bakas kasi ang pamumula ng mukha ni Arnold. Hindi pa naman. Pumasok to't naupo sa kama niya. Uminom lang ako pangtanggal ng stress. Stress ka sa trabaho? Umupo si Regine sa upuan kaharap ng malaking salamin at ipinagpatuloy ang pagsusuklay. Tinitingnan lamang niya si Arnold sa reflection ng salamin. Sort of. Pero mas stress ako sa'yo. Sa atin. I'm not an idiot not to feel that you're always avoiding me. Honest na tugon ni Arnold na siyang hindi naman inaasahan ni Regine.
Kitang-kita ni Regine mula sa refleksyon ng salamin na tumayo si Arnold at lumapit sa kanya. Halos lumabas ang puso niya dahil sa kabang nararamdaman, lalo na nang hawakan siya nito sa balikat at bahagyang yumuko. Alam kong lahat ng nangyari, simula kay Vince at ang ginawa sa iyo ni Maxine. Hindi ko maatim na habang sinasaktan ka nila, wala ako sa tabi mo. I'm freaking useless. Arnold. Ramdam ni Regine ang lungkot sa boses ni Arnold. Akala niya'y nakapagtago na siya ng sikreto dito. Okay lang naman ako. That's not okay, Regine. Pangako, hindi ka na nila masasaktan pa. Ipinakulong ko na si Vince at tinanggal ko na si Maxine sa kumpanya. Gulat na napatingin si Regine sa mismong mukha ni Arnold. Hindi mo na kailangan gawin yun. Okay naman ako at hindi naman malubha ang mga sugat na natamo ko. Hayaan mo na ako sa desisyong ginawa ko. Yun lang ang magagawa ko para pagbayarin sila sa ginawa nila sa'yo. Pilit akong pumasok sa buhay mo. Kahit ayaw mo, kaya naman obligasyon kong protektahan ka. Kahit hindi ko nagawa nung una. Parang babagsak na si Arnold, kaya naman tumayo si Regine at kaagad na inalalayan to patungo sa kama. Ngunit imbis na si Arnold ang mapahigay, kaagad siyang pinilit ni Arnold upang siyang maihiga sa kama. Nagulat pa siya't halos magkalapit lamang ang mukha nilang dalawa. Arnold! I want you now, Regine. Hindi kita pipilitin. Cause it should be done after the marriage. And I know na labas to sa kontrata. Sambit yun ni Arnold sa halos paos na boses. At unti-unting nilalapat nito ang labi sa kanyang labi. She's like hypnotized by his voice. Arnold is now kissing her at hindi niya rin mapigilan ang sarili na hindi tumugon. Hindi iyon ang unang halik niya, pero pakiramdam niya ay lumulutang siya sa ulap at dinadala siya nito sa isang lugar na hindi niya pa napupuntahan. Nag-umpisang gumalaw ang kamay nito sa kanyang masiselang parte at hindi siya nagprotesta. Sa halip ay nagpatianod siya sa init ng kanyang katawan. Stop it, Arnold! Nakikiliti ako! Tumatawang sigaw ni Regine kay Arnold habang nasa ibabaw siya nito at kinikiliti. Makulit ka kasi. Ayaw mong sabay tayong maligo. Tugon naman ni Arnold na tumatawa rin at hindi pa rin to tumitigil na kilitiin siya. After that night, everything has changed. Naging mas close sila ni Arnold. Araw-araw na itong nagbibigay ng bulaklak sa kanya. Iisang kwarto na sila natutulog. Sabay silang kumakain. Every weekend ay lumalabas sila. She was very happy. Hindi niya akalaing ganun kabilis niyang makakasundo si Arnold. At sa tingin niya, unti-unti nang mahuhulog ang loob niya rito. Ngunit natatakot siya na baka hindi kayang suklian ni Arnold ang nararamdaman niya. Galit na galit naman si Maxine habang inire-report sa kanya ng kanyang tauhan sa mansyon ang sitwasyon ni Arnold at Regine. Hindi siya papayag na basta na lamang itong maging parte ng pamilya. Sinira nito ang pangalan ni Vince sa kapatid niya at sa kumpanya. Sisiguraduhin niyang magbabayad ito. Ito na po ang lahat ng nakalap kong impormasyon. Inilapag ng kanyang tauhan ang mga litrato at papeles patungkol kay Regine. Tiningnan ni Maxine ang lahat ng yun at nalaman niyang may kakambal pala ito. At nakilala lang ito ni Arnold dahil binayaran nito ang pagkakautang ng mga magulang nito. Kung ganun, isang kasal pa lang kabayaran sa pagbabayad ni kuya ng pagkakautang nila. Talagang tamang hinala ko sa babaeng yun. Malandi, manggagamit at sinungaling. Sabay lukot ni Maxine sa litrato ni Regine. Ginulat mo kami sa pagdating mo sa buhay ng kuya ko. Isang pasabog din ang ibibigay ko sa pag-alis mo. At nakangising-ngiti ang pinakawala nito. Dumating ang araw ng wedding anniversary ng lolo at lola ni Arnold. At kahapon pa umuwi ng bansa mga ito. Kaya naman kinakabahan na ngayon si Regine. Hindi niya pa ito lubos na nakikilala. At ito rin ang unang beses na haharap siya sa maraming tao. Don't be so nervous. Sabay halik ni Arnold sa kanyang pisngi habang nasa likuran niya ito at nakayakap. Mababait ang lolo at lola ko. Ganon din sila mom at dad. I'm very sure na magugustuhan ka nila.
Hindi naman mawawala sa akin ang kaba at hindi mo ako masisisi dahil ito rin ang unang beses na haharap ako sa maraming tao. Pagkatapos puro mayayaman pa. Malungkot niyang tugon. Don't worry about them. As long as kasama mo ko, walang mga api sa'yo. And Maxine knows na sobrang importante ng araw na ito kila lolo't lola. Kaya tiyak akong hindi siya gagawa ng gulo. Ewan ko ba, hindi mapalagay ang pakiramdam ko eh. Smile ka na, bababa na tayo para makilala mo muna sila ng personal. Regine took a deep breath bago tumango kay Arnold at hinawakan nito ang kanyang kamay at sabay silang lumabas ng kwarto. Nagtungo sila sa sala kung saan naroroon ang mga magulang nito at naghihintay. Kaagad na nakuha ng atensyon ni Regine ang nakangising si Maxine habang masama ang tingin nito sa kanya. Nanginginig siya nang makita niya rin na naroroon si Vince. At ang tingin nito ay tila nangungutya. Mas hinigpitan niya ang pagkapit sa kamay ni Arnold. Relax, love. Nakangiting bulong ni Arnold kahit papano, nawala ang kaba niya. There you are! I missed you so much, apo! Yumakap kagad kay Arnold ang matandang babae. Eto na ba ang fiancé mo? Nakangiting tanong nito at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Regine. Nagmano siya sa lolo at lola. You look decent naman. Kaya't kahit papano palagay na rin ang loob ko. Matanong ko lang iha, saang pamilya ka galing? She's nothing, Grandma. Rinig niyang bulong ni Maxine at napatingin sila sa pintuan nang dumating ang mga magulang ni Arnold. Mom! Dad! Yumakap kagad si Arnold sa mga magulang nito. Oh my gosh! Ang tagal niyo namang lumabas. Marami ng bisita. Tila ninenervyos sa sambit ng isang magandang babae. Tila ba, kaedad niya lamang ito. At kung tutuusin ay, mas maganda ba ito sa kanya? She looks like an actress. Oh son, eto na ba ang fiancé mo? Yes mom and dad. Meet Regine po. Sana magustuhan niyo ang babaeng gusto kong pakasalan. Tugon ni Arnold at hinapit siya nito sa kanyang bewang. As long as hindi gagawa ng problema na siyang makakasira ng pamilya natin, ay ayos na ayos siya sa amin. Tugon ng daddy ni Arnold. Your dad is right. Pamilya ang pinakamahalaga sa lahat at dapat hindi nasisira ng kung sino lang. Dagdag pa ng lolo ni Arnold. Nakaramdam siya ng takot dahil alam niyang hindi ayos ang relasyon ngayon ni Maxine at Arnold. At dahil yun sa kanya, hindi niya tuloy matukoy kung bakit parang pakiramdam niya magkakalat lamang siya ngayong gabi. Let's go outside! Hurry up! I'm so excited to show you my present! Magiliw na sambit ni Maxine. Wala naman silang nagawa kung hindi ang lumabas na. At sobrang dami na ng tao. Sobrang daming mga palamuting diamante sa loob ng mansyon. Ang mga kagamitan na nakalabas ay puro ginto. Talagang sobrang yaman ng mga Villegas at halos mapaawang ang labi niya sa nakikita. Maraming sumalubong sa kanila na mga kakilala ng pamilya ni Arnold at ilang mga nagkikislapang mga kamera. Naupo siya sa isang upuan kung saan nakalagay ang pangalan nila ni Arnold. Hindi na niya inabala pa ito dahil abala ang mga ito sa bisita. Mamaya naman ay ipakikilala rin naman siya ng formal. Gusto niya munang i-relax ang sarili niya. Malapit ka na maging Villegas? Ang tanong, sigurado ka bang mangyayari yun? Napatingin si Regine sa pamilyar na boses at nakita niya rito si Maxine at umupo sa kaharap niyang upuan. I'll make you pay for what you did to us. Bakas sa boses nito ang galit. Maxine, sorry hindi ko naman sinasadya na masira ang relasyon niyo ng kuya mo Hindi ko alam na nalaman pala ni... No need to say sorry. Aalis ka rin naman ngayon dito. Sabay irap nito saka tumayo't iniwan siyang mag-isa. Doon na napansin ni Regine na may kahulugan ng lahat ng sinasabi nito. Nag-umpisa na ang performance sa mga kilalang singer. Kasunod nito ang mayayamang pamilya na nagpakita ng kanilang regalo at kahilingan para sa lolo at lola ni Arnold. Nang hawakan ni Arnold ang kanyang kamay ay yun ang hudyat na oras na nila para magtungo sa gitna at ipakilala siya sa lahat. Atin pong palakpakan si Mr. Arnold Villegas, together with his fiancée Regine Inocencio.
Sigaw ng MC. Patungo pa lang sila sa gitna nang may biglang lumabas sa monitor na isang sex videotape at sunod-sunod na hubad na litrato ng isang babae at lalaki. Halos manlambot ang kanyang tuhod at manlamig ang kanyang buong katawan. Ang lahat ng naroroon ay nagugulat sa nakita at sunod-sunod na bulungan ng kanyang narinig. Grandpa! Grandma! Si Regine ang nasa monitor! Sigaw ng mama ni Arnold. Mom and Dad! May nag-abot daw nito kay Goryo, oh! Inilabas ni Maxine ang mga photocopies ng litrato na siya'y nakahubad at kasama ng ibang lalaki. Nang maramdaman niyang bumitaw sa kanya si Arnold, ay kaagad siyang tumingin dito na ngayon ay nakatitig lang sa monitor at baka sa mukha nito ang galit at madilim na aura. Kailan mo pa ako niloloko? Arnold, no! Hindi yan totoo, hindi ako yan! Halos maiyak na niyang sambit. Anong hindi ikaw? Kitang-kita yung mukha mo! Sigaw ni Vince. You just ruined our family! Ngunit ang mas kinagulat niya yung paglabas sa video ng kanyang mga magulang sa monitor. Sinabi ng mga ito na hindi sila totoong anak ni Rachel at anak lamang sila ng dating katulong. At ang mas malala ay sinabing isa siyang bayarang babae na halos hindi niya matanggap. Ang dibdib ko! Sumisikip! Tulong! Arnold! Sigaw ng lola ni Arnold na siyang nakakuha ng atensyon ng lahat. Kaagad tong nilapitan ni Arnold at binuhat ng mawalan to ng malay saka dinala sa kotse upang isugod na sa ospital. Habang siya hindi makapagsalita at hindi makagalaw. Ano bang nagawa niya at ganito kalupit ang mundo sa kanya? Na ultimong mga kinilala niyang magulang ay inilaglag siya ng ganito. Ikaw na malanding babae ka! Lumayas ka rito sa mansyon namin! Sigaw ni Maxine at hinila ang buhok niya saka kiniladkad palabas ng gate. At doon ay basta itinulak sa kalsada. Malandi ka talaga! Tamang-tama lang hinala ako sa'yo eh! Hindi Maxine! Hindi yan totoo, wala akong alam sa mga litrato at video na yun! Humahagulgol niyang sambit habang nakaluhod. Oo talaga! Hindi mo ako maloloko! Bitch! Sabay sipa ni Maxine sa kanyang hita. Huwag mong saktan ng ate ko! Napatingin sila sa kadarating lamang na si Rachel. Ate Regine, alika na tumayo ka na riyan ate. Di ka dapat humingi ng tawad sa kanila. Masasamang ugali ng mga yan. Ayan! Magsama kayo ng kakambal mo. Such a whore at mga mukhang pera. Maxine, parang awa mo na oh. Hayaan mong hintayin ko si Arnold. Lilinisin kong pangalan ko sa kanya. Wala akong pakialam sa pera. Mahal na mahal kong kuya mo. Nagpapakawa ko sa'yo. Maniwala kayo sa akin. Humahagulgol niyang sambit rito. Hindi! Sigurado akong ayaw ka na rin makita ni kuya. Layas! Lumayas na kayo bago ko pa kayo ipahuli sa mga pulis. Oo, aalis kami. Hindi mo kami kailangang sigawan. Ate, tara na! Sigaw din ni Rachel. Hinila na siya papalayo ni Rachel sa mga mansyon ng Villegas. Habang umiiyak siya at pilit na inaalala kung anong reaksyon ni Arnold. After 5 years. Mommy, can I play with Daddy Simon? Tanong ng batang si Arky. Of course baby, but make sure na wag masyadong magpapapawis ha? Opo Mommy. Tumakbo na ito patungo sa sala. Hindi mapigilan ni Regine ang mapangiti dahil kahit sobrang hirap ng pinagdaanan niya, ay napalaki niya pa rin ang maayos at masayahing bata ang anak niya. Kasalukuyan silang nakatira sa condo unit na paunti-unti niyang hinuhulugan kay Simon. Kahit ayaw nitong pabayaran sa kanya ay pinipilit niya pa rin. She's also currently working at Simon's company as his secretary. Oh, nasa na yung dalawa? Tanong ni Rachel na halos kadarating lamang. Naroon sa sala, naglalaro. Ang tagal naman kasing lumabas ang baby na ito. Wala tuloy kalaro si Kuya Arky mo. Sabay himas ni Regine sa tiyan ni Rachel na ngayon ay nasa 7 buwan na. Excited na nga rin kami ni Simon eh. Alam mo naman yun, talagang pinagpapractice na si Arky. Natatawang tugon ni Rachel. Si Simon na tumulong sa kanya sa parking lot ay iisa sa lalaking tumulong sa kanila ng gabi na yon at asawa na ngayon ni Rachel. Muling bumalik ang alaala niya sa nakaraan. Goryo, Nay Miran, gusto ko lang po makausap si Arnold.
Pagmamakaawang sambit ni Regine sa dalawa na kasalukuyang nasa labas ng ospital. Maawa naman po kayo mo. Kakausapin ko lang po siya. Emosyonal niyang sambit. Naku Regine, intindihin mo muna sana ang sitwasyon. Naputol ang pagsasalita ni Nanay Mirna. Ipinibibigay sa ito ni Sir Arnold. Sabay abot ni Goryo sa kanya ng isang papel. Ipinapasabi niya rin na ayaw ka na niyang makita. At kahit ni piso ay hindi ka makatatanggap ng kahit na ano. Kung pilit kang manggugulo ay kakasuhan ka niya at ipakukulong. Dugtong pa nito. Habang nagsasalita si Goryo, ay binabasa niyang nakalagay sa papel. Nakalagay doon na tapos na ang kanilang kontrata. Kung papaano't anong tingin sa kanya bilang isang bayarang babae. Kaya raw pala ganun na lang siya kadaling nakuha ni Arnold dahil sanay na raw pala siya sa kama. At kung ano-ano pang masasakit na salita. Halos manlambot ang kanyang tuhod at halos mawalan siya ng balanse. Nalalabo na rin ang kanyang paningin. Mabuti na lamang at kaagad siyang naalalayan ng maayos ni Rachel. Ate, tara na! Sabi ko naman sa'yo hindi ka nakaharapin ng lalaking yun eh. Inamin na rin sa kanya ni Rachel na si Arnold ang tumulong sa kanya na makatakas. Pero hindi rin malinaw sa kanya kung bakit yun ginawa ni Arnold. Marami siyang tanong sa kanyang isipan na tanging si Arnold lamang ang makasasagot. Ngunit hindi na yun nangyari pa. At ang mas nakagigimbal na nalaman niya ay nang umalis to ng bansa. Kasabay nito nang malaman niyang buntis siya. She tried calling him pero cannot be reached na ang number nito. Hanggang sa nabalitaan niyang kinasal na ito ron. Doon siya tuluyang sumuko at halos gumuho ang mundo niya. Napabalik siya sa nakaraan ng tumunog ang doorbell sa condo unit nila. May bisita ka ba ate? Tanong ni Rachel. Wala, pero baka yan yung in-order na pizza ni Simon. Sandalit ako na lang ang kukuha. Kaagad na pinuntahan ni Regine ang pintuan at nang buksan niya ito, ay hindi niya inaasahan kung sinong makikita niya. Halos ramdam niya ang panlalambot ng kanyang tuhod. Arnold? Nagawa niya pang sambitin ang pangalan nito. Bakas ang gulat sa mukha nito ngunit mas nananaig ang galit. Mami, yan na po ba yung pizza? Daddy, let's go! Rinig niyang sigaw ni Arky. At huli na bago niya pa isaradong pinto ay naroroon at nakadungaw na si Arky. Tumingala ito kay Arnold. Where's the pizza, sir? At naghihintay ito ng tugon. Pero wala ni isa sa kanilang nagsasalita. Ano? Nandyan na ba? Boses yun ni Simon. Balak na sana niyang isarado ang pinto pero lumabas si Arky. Arky! Sigaw niya. Arky? Pag-uulit ni Arnold sa pangalang narinig at para bang may malalim na iniisip. Wait mom! Ito na po ang pizza! Tama, dahil narito na ang delivery boy. Arnold? Nauutal at gulat ding sambit ni Simon nang makita niya ito sa pinto. Sabay na patingin kay Regine. You're back, bro? Yumakap ito kay Arnold ng sandali. Daddy, help! Bilis, Daddy! Baka nagugutom na ang baby sa tummy ni Mama. Ang tinutukoy nitong mama ay si Rachel. Ngunit natatakot siyang baka iba ang pagkakaintindi ni Arnold. Kaagad na dinaluhan ni Simon si Arky. Kinuha naman ni Regine ang kamay ni Arky saka isinarado ang pinto at kaagad na pumasok sila sa loob habang naiwan sa labas si Simon at Arnold. Who's that child? What is she doing here, Simon? Bakas ang galit sa mukha ni Arnold. What? Is she your wife you're talking about in your interview? Oh the heck? Don't tell me you're the man in that sex videotape with her. No way I'm not. And don't talk to her like that. Wala ka na bang respeto? Tapos na kayo. At hindi magandang huling pagkikita nyo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na may karapatan ka ng bastusin siya. Wala ka namang alam sa mga pinagdaanan niya. At ikaw meron? Bakit all these years hindi mo sinabi sa akin na magkasama pala kayo? Sira ulo ka pala eh. Sino kaya yung basta na lang umalis ng bansa at pinutol nila ang lahat ng komunikasyon sa amin dito sa Pilipinas? At isa pa, kahit sabihin ko pa, haharapin mo ba siya? Hindi nakapagsalita si Arnold. I guess bumalik ka na lang kapag kaya mo nang harapin ang tinakbuhan mo ng 4 na taon.
Seryosong sambit ni Simon at pumasok na sa loob. What happened? Umalis na ba siya? Kinakabahang tanong ni Regine. Anong ginagawa niya rito, Simon? Tanong naman ni Rachel. Maybe he remembered my birthday. That's why he surprised me. Dapat pala sa ibang unit ko na lang kayo kinuhaan at hindi na rito. Nalaman niya tuloy na magkasama tayo. At ang baliw na yun, iniisip na mag-asawa tayo. Tayo? Gulat na sambit ni Regine. Natawa naman si Rachel. Hayaan mo siyang mag-isip para lalong mabaliw. Regine, kilala ko si Arnold. Ang unang tanong niya ay kung sino si Arky. Sabay-sabay silang napatingin kay Arky na busy sa panonood ng cartoons habang kumakain ng pizza. Naniniwala ako sa lukso ng dugo. At alam kong hindi titigil si Arnold hanggat hindi na sasagot ang tanong sa isip niya. Walang pasok si Arkin sa school at nagkataon na araw yun ng check-up ni Rachel at kasama nito si Simon. Nanatili silang dalawa sa opisina ni Simon. Cancelled ang lahat ng meeting ni Simon. Kaya naman tanging pag-aayos lamang ng mga papers na kailangang pirmahan nito ang ginagawa ni Regine. Kilala na si Arky sa kumpanya bilang inaanak ni Simon at pamangkin. Kaya't wala siyang takot na hayaan tong gumala basta same floor pa rin ng opisina. Magiliw kasi ito. At tuwang-tuwa mga empleyado rito. Nasabi pa nga sa kanya na nakakawala ng pagod ang mga ngiti nito. Ang batang si Arky naman ay abalang naglalaro sa hallway. Nang may makita siyang lalaki na kalalabas lamang ang elevator at pamilyar sa kanyang pagtingin. Sir! Kaagad na napatingin si Arnold sa boses ng batang lalaki at kaagad na lumapit dito sa kaumupo upang magpantay sila. Hindi po ba kayo yung lalaking nagpunta sa kondo namin? Friend ka po ng Daddy Simon ko. Hindi alam ni Arnold ang isasagot. Hanggang dito ba naman ay narito ang bata? At hindi na siya magtataka kung narito rin si Regine. Hello kiddo. Yes, friend ako ng daddy mo. Nandyan ba siya? Ay, wala po. Sinamahan si mama magpa-check up. Check upin po ang baby namin. Magiliw na tugon nito. Hindi maintindihan ni Arnold kung ano bang dapat na maramdaman niya. Parang tinutusok ang puso niya at may bumabara sa lalamunan niya. Pero nandyan naman po ang mami ko sa loob ng opisina. Napakunot siya. Mami mo? Who's your mom? Mukhang hindi sila nagkakaintindihan. My mom's name is Regine. What? Sinong mama mo? Mama Rachel, Daddy Simon's wife. Are you a reporter, sir? You're so daming tanong eh. Kumakamot na sa ulo ang bata. Ginulo niya ang buhok ng bata't napangiti. Hindi niya maintindihan kung bakit iba ang pakiramdam ng gawin niya yon. At doon niya palang na-realize ang sinabi nito. How old are you? If Simon is not your real dad, then who's your real daddy? Sunod-sunod niyang tanong. I'm 4. I don't know who's my real dad. Pero kapag 5 na ako, uuwi raw po ang daddy ko para makasama ako. Mommy tells me that he's working abroad. Arky? Anak! It's lunchtime, kakain na tayo. Boses yun ni Regine. Bye po, sir. Tawag na po ako ni Mommy. Naiwang tulala si Arnold. His name is Arky. He's 4 years old. 5 years na simula nang iwan siya ni Regine. May posibilidad ba na anak ko si Arky? Lumabas muli si Arky at tumatakbo ito habang nakangiti. Kasunod nito si Regine na ngayon ay nakangiti rin habang nakatingin sa bata. Ngunit nawala ang ngiti nito nang makita siya. Hello sir, kakain po kami sa cafeteria. Sambit ni Arky at lumagpas na ito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Kinakabahang tanong ni Regine. I want to talk to you. Maotoridad niyang sambit. Talk about what? Tapos na tayo, Arnold. Tinapos mo na kung anong meron sa atin. Galit na tugon ni Regine. At balak niyang iwasan si Arnold ngunit kaagad nitong hinawakan ang kamay niya. Bitawan mo ko! Ma, andito na sila Daddy Simon. Sakto namang nakita nila Simon at Rachel ang pwesto nilang dalawa. Sa tingin ko,
Kailangan na rin nilang mag-usap. Hindi na sila bumabata. At lumalaki na rin si Arky. He deserves to know who's his dad. Sambit ni Simon kay Rachel na kaagad din namang sinang-ayunan at tumalikod sila bitbit si Arky. Mukhang nakuha naman ni Arnold ang naging aksyon ni Simon. Hinila niya papasok ng opisina si Regine at kaagad na isinarado ang pintuan. Malakas na inagaw ni Regine ang braso niya. Nababaliw ka na ba? Ano bang problema mong lalaki ka? Galit na sigaw ni Regine. Gusto ko ng totoong sagot at hindi puro kasinungalingan lang, Regine. Kaninong anak si Arky? Diretsahang tanong ni Arnold. Anak ko? Bakit ba ha? Pati ba buhay ng anak ko guguluhin mo na? Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Sinong tatay ni Arky? Doon tuluyang natahimik si Regine at nag-iwas ng tingin. Hindi na mahalaga kung sino. Anak ko ba si Arky? Oo, hindi. Hindi nagpasindak si Regine. Ano naman kung anak mo si Arkin? Naalala mo ba kung paano mo ako ipagtabo yan? Naalala mo ba na halos magmakaawa ko kila Maxine, Goryo at Nanay Mirna? Pero iisa lang ang sagot ng mga yon. Pinapalayas mo na ako at ayaw mo na ako makita. Kasi sana naaalala mo yon, di ba? Naluluhan na si Regine ng mga oras na yon. Samantalang si Arnold, tahimik at naguguluhan sa sinasabi nito. Gusto kitang makita para makapagpaliwanag ako. Na wala namang katotohanan yung mga nasa video at litrato eh. Pero pinalayas sila ako. Tinatawagan kita para ipaalam kong buntis ako pero... Napaupo na si Regine sa lapag dahil hindi na niya kinaya ang panghihina ng tuhod niya. Pero pinapatayan mo ako ng tawag. You left me, Arnold. You left us sa panahong kailangan ka namin ng anak mo. Humahagulgol na sambit ni Regine. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo, Regine. Pilit na tumayo si Regine. Hindi ko naman sinasabing maniwala ka. Ang gusto ko lang ipamukha sa iyo na kahit iniwan mo kami na kaya kong buhayin yung anak ko. Na hindi ako nangingi sa iyo kahit piso. Sa ating dalawa, ikaw ang sinungaling at manggagamit. Kaya't wag kang lalapit kay Arkin. He's my son, Regine. You can't take him away from me. You can't run away again. You didn't know how much pain you've caused to me. Nawala ka na lang bigla. You left me without a word. Kung totoo ang sinasabi mong pinuntahan mo ko, pues, walang nakarating sa akin na hinahanap mo ko. They told me na sumama ka sa lalaki mo. Na ikaw ang nang iwan. Maxine and Goryo show me the photos of you with the other men. Napatahimik si Regine. Si Maxine, pinalayas niya ako ng gabing yun. At si Goryo may inabot siyang sulat sa akin. Sulat mo raw yun na tinatapos mo na ang kasunduan nating dalawa. Paano ko tatapusin ang kasunduang wala namang kinalaman sa nararamdaman ko sa'yo? Hindi mo alam kung gaano kitang katagal hinintay para lang maging akin. Mahal kita noon pa, Regine. Hindi mo ba yun nararamdaman? Ganun ka ba kamanhid? Arnold, anong sinasabi mo? Siguro alam mo na rin ako ang nagpatakas kay Rachel. Ang totoo balak siyang ibenta ng mga tumayong magulang niyo sa isang agency na nagbubugaw ng mga babae. Akala ni Rachel ako talaga ang bibili sa kanya. Ang hindi niya alam hinarang ko lang siya kay Kathy at George. Ang akala ko ay ikaw si Rachel. Nagkakilala na tayo noon sa isang bar. Ikaw yung dumamay sa akin nung panahong lasing na lasing ako dahil iniwan ako ng ex-girlfriend ko. Nanlaki ang mga mata ni Regine dahil naalala niya ang bawat scene noon. Ikaw? Ikaw yung lalaking... Yeah, ako yung humalik sa'yo nung gabi na yon. That's why I came up with a plan na patakasin si Rachel para ikaw ang ipagkasundo sa akin. Pero nasira lahat yun dahil... Arnold, they lied to us! Sinira nila tayo! Galit na sigaw ni Regine nang mapagtanto niyang halos magkaiba sila ng kwento ni Arnold. Bigla ay pumasok ang batang si Arkin at kaagad na tumakbo sa kayumakap kay Regine. Mami, bakit umiiyak ka? Naluluha na rin itong tanong. Mahigpit itong niyakap ni Regine at hindi makapagsalita. Totoo ang sinasabi ni Regine. Pinalayas siya ni Maxine at may ibinigay din na sulat si Goryo sa kanya.
Naglakad si Simon patungo sa lamesa nito. Naitago kong sulat. Eto't basahin mo. Saka inabot kay Arnold. Nabasa ni Arnold ang lahat ng gaya ng pagkakasabi ni Regine, pero hindi siyang may gawa nun. Patawad Arnold, dahil akala ko masamang tao ka. Yun pala iniligtas mo lang din ako sa kapahamakan. Ang totoo nga niyan sinaktan ni Maxine si Regine at kamuntik ng mga anibang dinadala niya sa sinapupunan ng gabing gusto kanyang makausap. Paliwanag naman ni Rachel. Silang sumira sa atin. Hindi ako. Umiiyak pa rin na sambit ni Regine habang nakayakap sa kanyang anak. Wala akong ibang minahal. Ikaw lang. Sa'yo ko lang naramdaman na pahalagahan ako. Ngunit hindi pala ganun nakadali ang makasama ka. Magbabayad sila. Sabay nilukot ni Arnold ang papel at galit na lumabas sa opisina ni Simon. Nakarating kay Regine ang balitang pinalayas na si Maxine at itinakwil ng buong pamilya. Umamin rin kasi si Goryo na si Maxine ang nag-utos sa kanya. Ito lahat ang mastermind pati sa edited video at photos na nakahubad siya at may kasamang ibang lalaki. Hindi rin pala totoong kinasal na si Arnold. Palabas lamang din ito ni Maxine. Si Vince naman ay tuluyan ng ipinakulong dahil lumantad pa ang ibang empleyadong ni-rape nito at pinagsamantalahan. Sila Kathy at George na tumayong magulang nila ay nakakulong na rin dahil hindi lang pala sugal sangkot ang mga ito, kung hindi pati sa droga. Ngunit ibinunyag na rin ng mga ito na patay na ang katulong na siyang tunay nilang mga magulang. Kahit papapaano ay naiintindihan na niyang lahat at naging buo sila ni Rachel. Halos 2 linggo silang nag-uusap ni Arnold upang aminin kay Arkin ang totoo. Gusto muna nilang maintindihan ng isa't isa at malaman kung may feelings pa ba. At hindi naman sila nabigo. Dahil ramdam nila ang spark sa pagitan nilang dalawa. Arnold also proposed to her again and she said yes. Arkin, kahit hindi ka pa 5, gusto mo bang makilala ang daddy mo? Tanong ni Regine sa kanyang anak. Siyempre naman, Mami. I'm so excited na nga po eh. Sinenyasan ni Regine si Arnold at pumasok ito sa sala. Turn around, Arkin. Kaagad naman na sinunod yun ng bata. Sir, bakit nandito ka po? Iyon kaagad ang naging reaksyon ni Arkin. Hindi tuloy alam ni Arnold ang kanyang gagawin. Tumatawa si Simon, pati na si Rachel dahil kitang-kita nila kung papaanong mataranta si Arnold. Relax lang, bro. Sigaw ni Simon. Paano ko ba ipaliliwanag to? Kumakamot pang sambit ni Arnold, sabay tumingin kay Regine. Can you help me one more time? Lumapit naman si Regine kay Arkin at hinawakan ito sa braso. Arkin, siyang daddy mo. Siyang daddy ko? Tunay kong daddy? Tumango si Regine. Daddy kita? Ikaw pala ang daddy ko? Umiiyak nitong sigaw saka mabilis na tumakbo papalapit kay Arnold at niyakap to ng mahigpit. I love you so much, Arkin. I'm sorry dahil matagal akong nawala. Sambit ni Arnold. Hindi na napigilan pa ni Arnold ang hindi mapaluha. Ganon na rin sila Regine, Rachel at Simon. Ilang minuto na ganon lamang ang pwesto ng mag-ama hanggang sa naglalaro ng mga ito. Walang mapaglagyan ng kasiyahan ni Regine. Sinubok man sila ng problema, muli rin naman silang pinag-isa. Ipinakilala na rin si Arkin sa mga magulang at grandparents ni Arnold at tuwang-tuwa mga ito dahil sa sobrang giliw at talino ni Arkin. Ilang araw pang nakalipas, habang nasa school si Arkin ay may mga bisita siyang hindi inaasahan. Malayong malayo ang itsura nito sa noon. Malalim at namumugto ang mga mata at namamayat na. What are you doing here, Maxine? Kung balak mo na namang manggulo. Hindi. Hindi ako manggugulo. Sa katunayan, narito ako para humingi ng tawad. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Lumuhod ito sa kanyang harapan na siyang ikinagulat niya. Tumayo ka na, Maxine. Tinulungan niya pa itong tumayo at pinapasok sa loob ng kondo.
Sa sala nila ipinagpatuloy ang pag-uusap. Sapat na sa akin ang salitang sorry. Sobrang tagal na nang nangyari. At sino ba naman ako para hindi magpatawad? Kung ang Diyos nga marunong magpatawad ako pa kaya na normal na tao lang. May anak na ako at kasama ko na ang lalaking mahal ko. Yun lang sapat na para sa akin. Salamat at napakabuti mo. Sana noon pa lang nakita ko ng kabutihan mo at hindi ako nabulag sa pagmamahal ko kay Vince. Ang hayop na yun nababagay lamang na mabulok sa kulungan. Tapos na ang mga nangyari. Sabay-sabay na tayong mag-move on at iwanan ang pangit na nakaraan. Sana makapunta ka sa kasal namin ni Arnold. Kung okay lang sa'yo. Hindi ko alam kung makakapunta ako Galit pa rin si Kuya Arnold at si Mom and Dad. Tatanggapin nila akong muli kapalit nito ang pagsistay ko sa England. They want me to take over the business there. Oh, that's good. In Arnold's case, mapapatawad ka rin naman niya. Huwag kang mag-alala, akong bahalang kumausap sa kanya. Salamat. Salamat talaga, Regine. Mommy, I'm home! Boses yun ni Arkin at kaagad na nagtungo sa sala. Anak, alika. Ito nga palang tita Maxine mo. Sister siya ng daddy mo. Mabilis nang ngumiti at yumakap si Arkin kay Maxine. Wow, you really look like Kuya Arnold. Huwag lang sanang magbanang katigasan ng Mas lalong gumaan na ngayon ang pakiramdam ni Regine dahil nabawasan na ang galit sa puso niya. Makalipas ang 2 buwan. You may now kiss the bride. Napuno ng malakas na sigawan at hiyawan sa loob ng simbahan. Masayang sinakop ni Arnold ang labi ni Regine. Sa wakas, nangyari na rin ang kasal na dapat ay noon pang nangyari. I love you, wife. Thank you so much for everything. I love you too, asawa ko. Nagulat siya nang bigla siyang buhatin ni Arnold at kaagad na dinala sa kotse. Lalong lumakas ang hiyawan at palakpakan. Ang iba'y nangaasar pa. Tulad ni Simon at Rachel na ngayon ay hawak na ang baby nitong si Shaira. Be ready, wife. Dahil ngayong gabi, susulitin natin ang bawat sandali bilang unang gabi ng mag-asawa. Bulong nito sa kanya saka pinaandar na ang kotse. Tunay na ang pag-ibig ay hindi mo mahahanap kung napupuno ang puso mo ng galit. Sa kabila ng nangyarit pagsubok sa kanila ni Arnold, ay nagpapasalamat siya dahil kapwa nilang nagawang magpatawad. Minsan ay kailangan lang pala nating i-endure ang sakit at hirap, maniwala sa proseso at makakamit din ang magandang resulta. She also thanked God for giving her strength sa panahong nangihina na siya. Mahal na mahal kita, Mrs. Villegas. Huling sambit ni Arnold bago nito ang kinin muli ang labi niya at pakubabawan. Buong gabi nilang pinagsaluhan ng malamig na gabi. At totoo ang sinasabi nitong susulitin nila ang mga oras sa unang gabi bilang Mr. and Mrs. Villegas. Wakas!